Magandang umaga po. Magandang umaga rin naman. Ngayon po ay pinahintulutan niyo po ako na makapanayam kayo dahil meron po kaming isang asignatura na Gender and Society at umiikot po ito sa Gender and Sex. At ngayon po ay may ilan po akong mga katanungan na nawa po ay masagot ninyo batay sa inyong sariling pananaw. Ito po ang una kong katanungan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan? Bakit po ito ang napili mo? Ang maging isang lalaki, Bakit po? para maranasan ko din yung ginagawa ng mga lalaki. Paano po kung maging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaksyon? Siyempre, magugulat dahil bakit naging ganun kanilang kasarian. Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po kayo sumasang-ayon at bakit po hindi? Siyempre hindi, kasi parehas silang babae. Mayroon bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya o mga ninuno? Meron na siguro, pero mas lamang na ngayon. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Walang anuman. Magandang umaga, Nay! Magandang umaga din. Ngayon po ay pinahintulutan niyo po ako na makapanayam kayo. Dahil po meron po kaming asignatura na Gender and Society. At umiikot po ito sa gender at sex. At ngayon po ay meron po ako ritong mga ilang katanungan na nawa po ay masagot ninyo batay sa inyong sariling pananaw. Sige. Ang una ko po nanay na tanong ay, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan at bakit po ito ang napili mo? Lalaki. Bakit po? Parang makapagtrabaho ng malakas. Dalawa pong tanong. Paano kung maging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaksyon? Siyempre, kung ayun ang kagustuhan ng anak mo, bakit hindi mo tanggapin ng ganun ang kalagayan niya? Oo. Tama. Mm. Pangatlo pong tanong ay, papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po sumasang-ayon at bakit po hindi? Hindi siyempre, kung ayun ang kaligayan ng anak mo, bakit hindi mo papayagan? O, karamihan din naman yung ganyan. Oo. Tama. Mayroon bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya o mga ninuno? Siyempre, ang mga pamilya, mayroon din hindi sila nagkakaunawaan. Ang mga pamilya, Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, nanay. maraming salamat din at nakarating ka dito sa aming tahanan. Magandang umaga, tay. Magandang umaga rin. Ngayon po ay pinahintulutan niyo po ako na makapanayam po kayo dahil meron po kaming isang asignatura na Gender and Society. At meron po ako ditong mga ilang katanungan na nawa po ay masagot ninyo batay sa inyong sariling pananaw. Ito po ang aking unang katanungan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan po kung bakit ito ang napili ninyo? Babae. Bakit po? Dahil siya may trabaho sa pamilya namin. Ganun. Pangalawa pong tanong, paano kung maging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaksyon? Matutuwa ako dahil may anak na bakla. Bakit po? Kasi siya ay isang
marunong mag furniture. Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po kayo sumasang-ayon at bakit po hindi? Dahil parehas naman silang babae, kaya di ako papayag. Hindi po kayo papayag. Huli pong katanungan. Mayroon bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya o mga ninuno? Dahil ang gender inequality po ay hindi pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki sa ating pamilya po. Mayroon po bang naranasan ng ating pamilya po? Meron. Kasi merong patulog-tulog, merong papasyal-pasyal na sa mga lalaki. Babae, merong tulog-tulog. Ngayon po ay natapos na po ang aking mga katanungan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsagot. Walang ano man. Magandang umaga po. Good morning din sa iyo, magandang babae. Yan. Ngayon po ay pinahintulutan niyo po ako na makapanayam po kayo dahil meron po kaming asignatura na Gender at Society. At umiikot po ito sa Gender at Sex. At ngayon po ay meron po ako ditong mga ilang katanungan na nawa po ay masagot ninyo batay sa inyong sariling pananaw. Okay. Ang una ko pong tanong ay, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan bakit po ito ang napili mo? Sa akin, babae pa rin. Babae pa rin kasi nowadays, yung mga nagagawa naman ng lalaki, kaya na rin gawin ng babae. Kung ano man yung nagiging, kung ano man din ang kaya ng mga kalalakihan, kaya na rin naman ng mga babae. Siguro, kasi mas, yung inaano ko ba yung empowerment ng babae. So, mas mataas kasi ang respeto ng sa mga babae. Kumbaga, hindi ko masasabing walang respeto sa mga lalaki. Pero nowadays nga, tulad ng sabi ko kanina, kung anong kayang gawin ng lalaki noon at ngayon, kaya na rin ng babae. Like, kaya na rin magdesisyon para sa pamilya, kaya na rin magtrabaho para sa pamilya. So, hindi ko babaguhin yung gender ko. Babae pa rin. So, yun. Ayan. Pangalawa pong tanong ay, paano kung maging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaksyon? Sa akin, ano ba? Siguro sa umpisa, parang magre-react ka syempre. Kasi, kung alam mo na may anak mo babae lang or lalaki, ganun, tapos biglang sabihin na natin mga LGBT, gano'n. Sa umpisa magre-react ka, pero syempre, tatanggapin mo sila. Tapos, syempre, gagabayan mo, yung respeto mo sa kanila, gano'n. Kasi nga, ngayon naman wala naman ng, kumbaga, ang inaano natin yung discrimination, di ba, sa mga LGBT. Pantay-pantay naman ang tingin natin kasi tao pa rin naman. Siguro kung magkakaroon man ako ng anak na magiging part ng LGBT, syempre tatanggapin mo, mahal mo pa rin kasi anak mo yun. Hindi mo na pwedeng itatwa, hindi mo na pwedeng itakwil, gano'n, kasi nga dahil lang doon sa kasarian. Hindi, gano'n pa rin. Kasi tao pa rin naman sila. Tsaka nanggaling sa'yo. So, ibig sabihin, gano'n pa rin yung pagmamahal, hindi naman mababawasan. So, yun. Ayan. Pangatlo pong tanong ay, papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po kayo sumasang-ayon at bakit po hindi? Bilang magulang nga ako personally, hanggat maaari, ayokong ayokong magkaroon sila ng relasyon sa kapwa babae, kapwa lalaki. Hindi dahil sa hindi ko naman tanggap or ano. Kasi 'di ba, sa atin dalawa lang naman talaga ang nilikha ni Lord, babae at lalaki. So hangga't maaari, parang yun na lang yung susunod. Kumbaga, sundin natin yung ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Pero kung mangyari man yung ganun, sino ba naman ako para, 'di ba? Kahit bilang magulang, kahit naman ayoko kung gusto ng anak ko. Siguro andun pa rin naman yung pagmamahal ko sa anak ko. Kung yun talaga yung gusto niya, yung pinili niyang way, gano'n na, nasuportahan na lang. Pero syempre, andun pa rin yung paggabay, yung pag-advise na kung ano yung tama. Pero hanggat maaari,
ayoko sana ng gano'n na maano sila sa mga kapwa nila yung gender na ano, di ba? So, sana wag, pero kung magkaganon man, edi, anong gagawin, edi, tatanggapin, gano'n. Yun. Ang huli pong tanong ay, mayroon bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na naranasan ng ating pamilya o mga ninuno? Sa experience ko lang sa family natin at namin, both side ng parents, babae, lalaki, wala naman. May mga LGBTQ sa family, ganyan, may mga LGBT sa family, tomboy, bakla, gano'n. Pero, tanggap sila ng pamilya. Mahal sila ng pamilya, yung respeto ng pamilya nasa kanila pa rin. Suportado sila ng pamilya in a good way naman. Siyempre, pag yung alam mong hindi na tama yung ginagawa nila, doon pa rin yung i-correct mo, i-advise mo, ganun. Pero so far, wala naman. Kung meron mang member ng pamilya na member ng LGBT, tanggap naman sila. Andun pa rin naman yung respeto para sa kanila. So, yun. Ayan, ngayon po ay tapos na po ang aking mga katanungan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsagot. Salamat din sa mga tanong mo na medyo talagang kinabahan ako. Pero nasagot ka mo ng maayos. So, thank you and good luck sa inyong ano ba yan? Project. Thank you. Salamat.